Diba? Tapos yung shock niya, akala mo wala. Diba? Pero nandito siya. Ito. Pero ang galing ng concept tsaka ng design niya. Nakita mo dito. Hey guys, nandito tayo ngayon sa CF Moto Binyan branch. So ito ay under ng Wheeltech. So yung Wheeltech is, ang main branch niya is nasa Caloocan. Pero meron sila dito sa Binyan Laguna kung hindi nyo na itatanong. So meron tayong i-check na bike dito. So ito siya. And that's the XP400 ng Fujo. Hindi nyo na itatanong, ang Fujo is a European brand. So, hindi nga na-expect na mayroong Fujo dito eh, no? So, kasi CF Moto nga to. Pero, ayun nga, kasi yung Wheeltech is iba-iba rin naman talaga yung bike na kinikater nila. Pero, ang alam ko kasi CF Moto lang dito. Pero, ayan, ngayon, meron sila Fujo XP400. Yeah, ayan, i-check out natin sila. Let's go! Ang Fujo XP400 GT ay liquid-cooled single-cylinder 400cc displacement 4-stroke CVT transmission, electronic fuel injection na may power na 36.7 horsepower or 26.5 kilowatt na may torque na 38.1 Nm. Ito ay naka-spoke wheels o rayos. Ang tire brand niya ay Pirelli Scorpion Rally STR na may sukat na 110 by 70 by 17 sa harap at 160 by 60 by 15 sa likod. Ang wet weight niya ay 231 kilograms, fuel capacity na 13.5 liters. Ang front brake ay 295mm double disc at ang rear brake ay 240mm single disc at dual ABS na kaya't hindi ka mangangamba sa mga sudden brakes. Ito ay may price point na 555,900 pesos. Hey guys, this is the XP Fujo 400. Nandito tayo ngayon sa Wheeltech Binyan branch. So, more on CF Moto sila pero yan, nagkikater sila ng ibang brand din. So, meron tayong nakita dito, Fujo. So, this is a maxi scoot, no? So, pwede siya sa expressway. So, siya ay 400cc scooter. Yan, i-check natin yung mga parts niya and specs. So, mag-start tayo dito sa front niya. Like other brands and other maxi scoots, ano siya, may front visor. So, ito. So, naka-smoke siya. And may emblem ng Fujo. Looks premium, right? So, yung kanyang headlight is LED. Meron siya ditong parang beak. Built-in siya. Tapos meron siyang orange na accent dito. Kaya nagmukha siyang sporty. So, this is glossy white. So, I don't know if you can see this. And then, yung kanyang front suspension is upside down fork. Hindi ko lang makita yung brand. Pero, Fujo din siguro to kasi yung ibang parts niya is Fujo din naman. So, meron siyang reflector dito. Itong front fender niya is glossy white din. So, nandito sa ilalim yung kanyang radiator. So, I think may cover pa to na plastic. No? Katulad din sa ibang maxi scoots. And then yung battery niya is nandito. So, yan. Hindi pa natin makikita yung ano nito. Panel niya kasi nga hindi pa siya activated. Ayan. And then dun sa tires niya is dual sport. So, this is Pirelli Scorpion Rally STR. Ang size niya is 110/70 by 17. And then naka dual disc brake siya. So I think this is ano natin ABS. Kasi meron siyang ano dito eh. Ito yung detector. Itong wire to. So hindi ko lang alam kung paano yung design nila kasi yung iba may parang plate dito. Katulad dito. Diba? Pero ito wala. So, I don't know kung paano yung concept nito. Pero this is the sensor. And then naka siya, dual piston na caliper. Ang brand niya is Fujo din. Check. Yeah. Ayan.
Fujo. So dual din siya magkabila. So dito sa likod naman is dual sport. Ayan, ang size ng tire niya is, so ganun din yung brand, Pirelli Scorpion Rally STR. Ang size niya is 160 by 60 by 15. So just like yung mga ibang Maxi Scoots, nandito yung air filter niya. So same concept, meron siyang ano dito, detector kapag halimbawa may pinasok to ng tubig, dito siya makikita. I think belt din to, no? So i-check natin sa internet later yung ano niya. Tsaka iba yung concept nung ano niya, design ng chassis niya. Tingnan mo. 'Di ba? Naka-connect siya dito sa pinaka body ng engine. Well, ganun din naman din sa ibang ano, sa ibang brand, pero ito nasa likod pa. Sa iba. Tapos yung shock niya akala mo wala. 'Di ba? Pero nandito siya. Ito. Iba nga eh kasi nakatagilid siya, unlike other brand na motorcycle, di ba? Parang pag monoshock nandun sa loob, pero ito nandito siya. Pero ang galing ng concept tsaka ng design niya. Nakita mo dito, iba talaga. So meron siyang mudguard nandito. So mahaba. Tapos meron siyang tire hugger dito. So kasi nga wala siyang ano dito parang tapalodo. So kung wala to, tapos tumatakbo siya, tapos dumakas tubig, matatalisikan yung back ride nyo. Pero dito, so hindi kasi nga meron na siyang tire hugger. Ang ganda ng wheelbase niya kasi parang extended. Tingnan mo ito, parang limas siya. Diba? Tignan niyo yung ano na ito, signal lights yun. Tsaka yung kanyang brake light. Yung design niya, tingnan mo, kakaiba. Parang blackout siya, pero ayan, pagka siguro may ilaw na to, mas kita siya. Tapos meron din siyang emblem ng Fujo dito. And ito pala yung signal light. So dito, ano lang talaga to, brake light. So nandito siya. So nandito na rin yung ano niya, nilagyan ng plate. So yun nga lang, di ko lang kung saan. So parang walang pagtutornilyo dito. Saan kaya? Ano? Ang linis eh. So ayan, spoke wheels na rin siya. Ayan. Diba? Looks durable naman siya. Diba? Kasi makakapal yung rayos niya eh. Oh. Tapos kung makikita niyo yung muffler niya, para siyang aftermarket, di ba? Iba kasi yung kulay, parang stainless. Maganda. So, ito yung kanyang sensor, heat sensor. So, tingin ko na nandito yung ano niya, container nung ano, liquid cooling. Kasi nandito yung ano, dinadaanan eh. So, yung oil niya, Motul lang, ano, ang recommended. Ayan, dahil ano to, Maxi Scoot, meron siyang center stand kahit big bike siya. Meron din siyang side stand na makapal. Ayan. Ayan, makapal siya kasi nga para makater yung weight ng bike kasi mabigat eh. Si sir nga nahirapan siyang ilabas dun sa pwesto niya. Dito naman tayo sa panel. So ang panel niya is analog and digital. So pinagsama na siya. May Fujo na badge dito. Yung kanyang handlebar, makapal siya. So meron siyang handguard. So ayan, kaya ano siya, adventure na adventure yung itsura niya. And then yung kanyang side mirror, tingnan niyo siya. Kakaiba ang design, di ba? Ganda. Meron siyang parang glossy finish dito. Ayan, diba? So hindi lang siya basta paint ha. Talagang ano siya, parang nakahiwalay na inassemble lang. Ayan. Maganda yung quality. Nabaasahan natin dito, European bike to. Tsaka yung mga switches niya, kung makikita mo, quality talaga. And
Pero dahil 400cc lang to, wala naman siya masyadong pinipindot, no? So yun, ano lang naman siya, yung lights lang, ayan, yung sa signal light, yung horn. So yung light niya, nandito yung ano niya, normal, ito yung low. Tapos, ito passing to. So dito, not sure kung para saan to. Saang light to. Kasi parang meron din siyang ano mode ng light. So yan, kasi hindi natin matest eh. So keyless siya. So yan, pinipindot lang yan. Tapos pipihitin mo. Pag hawak mo yung remote, ayan, mag-activate yan. And then, pag hawak mo rin yung remote, may button siya dito for fuel. So ito yun. Ito yung fuel. Yan. So nandito yung button niya. And then yung button niya for the seat. So parang buksan mo yung compartment niya, nandito rin sa kabila. Ayan. So yung material niya dito ang plastic, meron siyang parang piano black finish dito. So yun lang, medyo prone to sa scratch kasi nandito yung hita mo eh. Diba? Yung apakan niya ng driver, so ayan. Think hindi ka masyado makakatapak na dito kasi masyado maliit. So ayan. Pero ayan, dito ka tatapak talaga. So yung seat niya, kung makikita mo yung seat niya, parang sporty. So yung finish niya, ayan, maganda yung stitching. And then ito, siya, parang magaspang. Ito, para yung grip niya for driver, diba? Hindi nagmo-move. So, ayan. Yung para sa back ride niya, malapad. So komportable panigurado yung niya dito. Back ride. So may grab bar siya na nandito. Glossy finish din. So ayan. So hindi natin sure kung nalalagyan ta ng bracket for top box. Pero siguro pwede tayong magpasa dyan. No? So ayan, yung body finish niya, yung fairings niya is glossy white. Na merong mga orange trimmings dito. So mukha siya talagang sporty dahil dito din. And then yung badge niya ng XP400. Yung foot peg ng back ride, ang kintab. Ang kapal oh. Hindi dadaplis ang paa ng back ride niya dito. So yan, for perspective, so ganyan siya. Malapad, malampas. Unlike dun sa ibang maxi scoot, o hindi, yung kahit yung maliit na katulad ng ATV ko, kasi siya, maliit, medyo maliit. So, yung pinakadulo ng sapatos, tumatama dito. Yung sapatos ng misis ko, parang yung iba nasisira, yung iba may bakat ng, parang, ito, bakat nito, bakal. So, ito hindi, kasi lagpas eh. Yan, tapos meron siyang parang mga, dito, for grip ng sapatos. Tapos kung mapapansin nyo yung kanyang ito tong sa may throttle niya, yung hawakan, saktong sakto sa kamay tingnan mo. Unlike sa ibang bike, sa karamihan ng bike, majority lagpas siya ito sakto. Sarap hawakan yun. Kasi hindi mo na kailangan kung gusto mo i-adjust or basta sakto siya. Diba, ito. Tulad nito, diba? Medyo lagpas, diba? Overall, the bike looks beautiful, diba? Tingnan naman. Stunning, diba? Yung mga parts niya, quality talaga eh. Yung pagka-quality nga niya, parang hirap gamitin kasi nga parang ayaw mong madumihan. Meron din silang ibang bikes dito. So, ayan. Meron silang Self Moto 800 MT. Ito yung sport daw. Ayan. So, meron silang NK 400 or 450, sorry. Ayan. So, ayan. Dito sa kabila is the CLX 300. Ito yung heritage na niya, na type. So same brand, same specs, kaiba lang ng kulay.
And then ito, NK300. So, ito yung nakababatang kapatid ni 450 NK. If you want to check out their bikes, so punta lang kayo dito sa Binyan branch ng Wiltec or ng CF Moto. Kung gusto nyo mag-inquire, meron silang Facebook page, CF Moto Binyan Philippines. So, ayan. Alright guys, hanggang dito lang ang video na to. So maraming salamat ulit sa inyong pananood. So this is Jit Moto. So peace out.